Noon minsan sa bukid pag nainip ay napapaisip ako, ano bang maaring patunguhan ko dito? Ganito na lamang ba palagi na hirap ang bulsa ko, hirap na hirap akong kumita. Kaya't minsan ay nung dumating ang panahon na nagkaroon ako ng tsansa na magkaroon ng extra na pera na kahit nasa halagang mas maliit pa sa 1,000 ay ito'y tinatsaga ko. Pinag-isipan ko kung saan ko po pwedeng gamitin ito. Una kong inisip ano bang kakayahan namin at mga resources na po pwede ko nang gamitin upang hindi ko na kailangan gumastos ng napakalaki para dun sa mga po pwede namin gawing hanap buhay dito sa bukid. Doon ko rin na-realize bilang farmer ay meron kaming sinasaka na lupa. Ang mga lupang sinasaka namin ay meron din namang espasyo na po pwede namin gamitin. Kaya dito ay naisip natin na magtanim, naisip rin natin na mag-alaga ng hayop. Pero anong hayop nga ba ang pwede kong alagaan? Maliit na budget na walang tuloy-tuloy na gastos. Batid ko naman na hindi naman agad-agad ay maaring kumita, lalo na kung maliit lang naman ang aking puhunan. Kaya dito na-realize ko na pwede pala mag-alaga ng manok. Kaya dito sa amin, dahil ngayon may existing naman din kami ng mga native chicken at naisip ko rin na itong mga native chicken namin ay pwedeng i-upgrade doon sa mas magandang lahing mga manok. Kaya ako'y bumili din ng isang pares ng huluhano. Wherein ang huluhano na ito ay nabili ko ng 400 pesos sa isang pares na siyang naglalahi ng marami na hanggang sa dumami na yung mga inahin naming manok na huluhano. Ang mga native chicken na mga huluhano ay kumakain din ito ng mga natural na mga pagkain na galing lamang dito sa bukid, yung mga tinatanim natin, yung mga insekto na nasa paligid natin. Kaya dito kapag free range yung mga alaga natin maging huluhanuhan ay pupwedeng kahit bigyan mo na lamang yan ng ginadgad na niyog or konting bigas ay ayos na sa kanila para sila ay umuwi pa rin doon sa inyo. Dahil ang mga native na mga manok, sila ay nangingain din. Sila ay kumakahig, tumutuka ng mga insekto, mga damo na nasa paligid. Kaya kahit na konti lang binibigay namin pagkain ay umuwi pa rin sila at nagiging productive pa rin yung mga alaga naming mga native chicken. Kaya't maging doon man sa 1,000 piso ko, pagdating doon sa pagpaparami ng mga manok namin, sa pag-upgrade ng mga alaga naming manok, ay malayo na rin ang nararating. At nito din nung napadpad kami sa palengke ay namimili rin ako ng pinakamalaki na kalabasa. Dahil yung kalabasang yon, yung buto niya ay pwede nating itanim habang yung kanyang pinakakalabasa o pinakagulay, yun naman ay pang ulam. So malaking bagay din na kahit na napakaliit lamang na halaga, minsan nga sa 100 pesos mo na makabili ka ng isang kalabasa, yung mga buto nun ay itanim mo, ay malayo na rin ang mararating nun. Lalong-lalo na dito sa amin, marami naman kaming alagang hayop, so maaari namin gamitin din bilang fertilizer yung mga waste ng mga alaga namin, maging mga damo-damo sa paligid namin, yung mga tuyong damo ay maaari din namin gamitin bilang organic fertilizer. Dito sa bukid, isa rin sa maaari natin gawing pangkabuhayan ay ang pag-aalaga din ng mga inahing baboy. Kung halimbawa, meron tayong halagang 5,000 pesos, ay meron natin mabili na 1 hanggang 2 baboy. Depende sa presyo ng mga baboy sa lugar natin. Dito sa amin, meron din kasi presyohan dito ng 2,000 pesos, 2,500. Meron nga iba dito medyo mababa pa. Kaya't nakakabili tayo ng ilang pirasong baboy na maaari natin palakihin. Lalong-lalo na itong mga native na mga baboy na pwede natin din namang palakihin ng pinapakain ng feeds. At may option din tayo dahil po pwede nating tiyagain muna na magtanim-tanim para meron tayong pakain sa mga alaga nating baboy na hindi magastos. Noon nga ang pinakaunang diskarte namin bago kami nag-alaga o nagparami ng mga baboy ay nagtanim muna kami ng mga kasaba, kamote, saging, kangkong, gabi at marami pang iba na maaari naming ibigay na pakain sa mga alaga naming baboy. Dito sa bukid, kahit hindi man kalakihan ng ating puhunan, kung meron man tayong sakto lamang na budget o saktong ekstrang pera, halimbawa yun tulad na nabanggit natin kanina 1,000 ay meron tayong pwedeng maipagkasya. Kung meron tayong 5,000 ay mas maganda pa dahil po pwede nating pagkasyahin yan na bumili tayo ng baboy or pwede tayong bumili ng isang kambing. Dito nga sa amin, nakabili tayo ng magnanay na kambing sa halagang 5,000 piso sa native na kambing. Dahil yung kambing na nanay ay nagkakahalaga ng 3,500 tapos yung anak niya ay 1,500 dahil ngayon maliit pa. So nabibili natin ng 5,000 pesos. Yung 5,000 natin, maaring malayo na rin ang pwedeng marating. Pero dito sa mga kambing, kailangan lamang natin mga damo na habang tumatagal, ang mga kambing din is every 2 years ay 3 beses nanganganak ito. Kaya talagang maganda rin itong paramihin, lalong-lalo na at hindi tayo kailangan gumastos ng pagkain nila sa umaga at hapon dito. Dito lang sa mga kambing, ang pang-maintenance lang namin sa mga baboy namin ay binibigyan natin yan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement bilang feed supplement
supplement sa mga alaga natin o bilang vitamins din para malakas at hindi maging sakitin para tuluyan nating maparami ang mga alaga natin. Kaya dito sa bukid, ang dami nating pupwedeng gawin at pupwedeng nating alagaan upang kahit papano ay magkaroon tayo ng sideline o meron tayong libangan na pupwede rin nating gawing pagkakakitaan. Kaya kapag medyo nainip tayo ay mag-isip-isip tayo na baka meron naman tayong pupwedeng resources sa lugar natin na pupwede nating paglagyan or pupwede nating gawin upang maging kabuhayan din natin. At dito rin sa lugar namin, dahil merong sari-sari store na rin, ako rin ay bumili ng gasolina sa halagang 1,000 pesos. Yung 200 pesos pinambili ko ng galon, habang yung aking 800 pesos yun na may pinambili ko ng gasolina dito sa Bukidil. Isa rin sa problema dito sa amin, malayo ang gasoline station. Kaya talagang maraming naghahanap, minsan may mga naubusan ng gas at nagtutulak na dito sa bahay sila ay naghahanap ng gasolina. So, ang ginagawa natin ay yun, nagbebenta tayo ng gasolina. Sa lahat ng ating mga inuumpisahan, mabagal naman ang galaw. Importante, may gumagalaw. Kaysa habang tumatagal, tuloy-tuloy pa rin tayong naiinip. Maigi na kahit papano ay meron tayong tinatyaga, sinisipag, dinidiskartehan para araw-araw tayo ay masigla. Dahil meron tayong inaabangan at inasahan. Sa kinabukasan, hindi yung tipo lamang na nag-aantay tayo, nangarap tayo, pero wala naman tayong ginagawa. Kaya't mapasaan man tayo, tingnan natin yung mga resources na meron o available na sa paligid natin na maaari natin gamitin para sa ating kinabukasan na siyang magiging ating napakagandang kabuhayan.